Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Happy 33rd Provincial Convention, Laguna Churches. Kumusta po kayo, mga kapatid? It's my pleasure and I'm very blessed this morning to be with this important gathering of godly people. Kanina, doon po sa ating awitan, ako po ay tunay na napagpala, napakasarap umawit sa Diyos, napakasarap sumamba na kasama kayo mga kapatid. At sa umaga pong ito ay nais kong ibalik ang papuri sa Panginoon. Let's give a clap offering to the Lord. Ibalik natin ang pagsamba sa Diyos. Ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran sa buong Laguna Churches of Christ, sa lahat po ng mga elders, deacons, ministers, pastors, sa lahat ng mga kapatiran sa buong lalawigan ng Laguna, at sa lahat po ng mga panauhin na kasama natin ngayon, sa mga representative ng pamahalaang panlunsod ng Kalamba, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay naging tagapangaral din po ng Laguna way back 2003 up to 2006. Ako po ay naging nadistino ako sa Santiago 1 at yun po ang isa sa mga destino na hindi ko rin po malilimutan dito sa Laguna. Sapagkat ang ministeryo po na yon ay parang internship. At the same time, ay nagbigay din po sa akin ng mahalagang karanasan sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon po ay ang inyong lingkod ay nasa Naga City. Mula nang umalis po ako ng Laguna hanggang ngayon ay umabot ng humigit kumulang 20 taon ng paglilingkod na rin sa Panginoon. And I am grateful to the Lord na sa paglilingkod bilang tagapangaral at tagapaglingkod sa iglesia, ang ministeryo ng salita ay isang napakalaking challenge. Kaya ngayon pong umaga, let me share with you some important insights concerning the Word of God. Kanina mga kapatid, habang pinagbubulayan ko ang ating tema ngayong umaga, nakita ko ang napakahalagang importansya ng temang ito sa pangangailangan ng iglesia sa panahong ito. Our theme is connected. And I have entitled my message this morning, taken from that general idea of connection, I have entitled my message, Appreciating Our Connection. Appreciating Our Connection. And let me read to you, brothers and sisters, hayaan niyo pong basahin ko ang mga salita mula po sa Ephesians chapter 2, verse 17. Efeso, Kabanata 2, talatang 17 hanggang 22. May I invite everybody to please stand up for the reading of the scripture. Tayo pong lahat ay tumayo muna, mga kapatid. He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through him, we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets,
with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you too are being built together to become a dwelling place, dwelling in which God lives by His Spirit. Pinagpala po tayo ng Diyos sa Kanyang mga salita. Aming Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo sa umagang ito. Umihiling kami, Panginoon, ng iyong karunungan, ng iyong pagsama. We bless you, Lord, for this wonderful opportunity to be encouraged by your word, to be edified by your message. We ask you, Lord, to touch our hearts, to bless our lives, to bind us, Lord, with your love. Father God, we ask you to empower your servant, Lord God, as I deliver your message. Lord God, be in our midst. Be in our heart. This is our prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Tayo pong lahat, makakaupo, mga kapatid. Have you been disconnected? Somehow experience disconnection virtually? Saan po ginagamit natin yung salitang connection ngayon? Madalas and very common, ang connection na popular sa atin ay virtual. Virtual. When we say, connected ka na ba? Madalas Wi-Fi. Pagka konektado ka na, masaya na. Pag disconnected, mukhang nag-struggle. Nakaranas na po ba kayo ng disconnection? Taas ang kamay ng mga nakaranas na ng ma-disconnect. Virtually. Taas ang kamay. Nakaka-relate dito. Disconnection. Yon, kakaunti. Madalas malakas ang signal sa inyo, malakas ang internet. Okay. Dapat pala sa Bicol ako nagtatanong nito. Dito sa Laguna medyo okay ang signal, no? Okay ang connection. Pero kapag nakaranas po kayo ng disconnection, ano nararamdaman po ng iba po na nakaranas ng disconnection? How do you feel? Hello? Ano po ang nararamdaman kapag ka disconnected? Naiinip, di ba? Ano pa? Ano nararamdaman kapag ka disconnected? Hindi ko naiintindihan eh. Nawawala, di ba? Parang bukod sa naiinip ka, naiirita, naiinis, o ang iba, ang pakiramdam ay hindi komportable. Sometimes, we cannot see the importance of connectivity. And that's the only time that we feel the importance of connection virtually, Virtually yung pinag-uusapan natin. When we are connected, when we are experiencing and enjoying that connection, we are not aware. Hindi natin nakikita yung kaibahan. Hindi natin nakikita yung problema. But when we experience disconnection, kapag na-disconnect ka na, that's the only time you realize the gravity of the problem, the importance of it. Doon natin nakikita yung halaga. Saka lang natin nasasabing, nasaan? Bakit ako disconnected? Anong problema? Paano ko gagawa ng solusyon?
it's the same way we realize that connection with one another is very important. At ang pinag-uusapan po natin ditong connection, mga kapatid, ay hindi virtual and not physical as well. But we are talking about Christian unity. We are talking about our brotherhood, ang pagkakapatiran, ang napakahalagang connection na meron tayo sa kapatiran bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Kung titingnan po natin, we feel the effect of separation with other believers when it happened, and when that disconnection created some problem and some effects in our faith, in our relationship with one another. As disciples, as Christians, we are connected. Connected tayo. Bilang mga mananampalataya sa iglesia, kaya nating sabihin, this is very important, we are connected. We are connected first to the Lord and then to one another. In fact, we are incredibly connected. Konektado tayo. We are so connected. We are deeply connected. Dahil sa mga bagay na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, I would like to give you some important observation concerning this from the verses that has been given to me. Apostle Paul, in his epistle to the Ephesian church, described a vivid picture of the church as one body, totally connected with one another because we are saved by grace. We are connected because we are saved by the grace of God and we are saved to do good works. Kung tingnan niyo po yung konteksto ng Ephesians chapter 2, 17 through 22, makita niyo po yung connection. Yung context niya is about salvation, it's about the grace of God. And then he proceed to the idea of Gentile and Jews connected together. Pero galing yan doon sa idea na tayo ay naligtas. Now, the question is, how are we connected? And what is the importance of this connection? We should appreciate the connection that God has given to us. We are connected, but we cannot appreciate it. How do we appreciate our true connection with brothers and sisters? By the way, mga kapatid, bago ko po tukuyin ang bagay na ito, maitanong ko lang po sa inyo, are you proud that you are a member of the Church of Christ? Taas po ang kamay na nagsasabing, proud siya na siya ay member ng Church of Christ. Salamat po. Sino po sa inyo, mga kapatid, ang nagpasalamat na sa Diyos sapagkat siya ay member ng Church of Christ? Salamat po. Pakibaba na po ang kamay. Ang appreciation, mga kapatid, sa tinatawag nating connection ay hindi lamang dahil member ka ng Church of Christ o member ka ng isang malaking church because you are proud of it. But the connection that we should appreciate is our connection with the Lord and with the body of Christ. Sa iba, mga kapatid, hindi nila na-appreciate. Sa iba, naroon yung connection, naroon yung member ako ng iglesia, pero hindi na-appreciate yung connection. Why? Kasi kung na-appreciate yung connection, hindi magiging negatibo ang epekto sa kanilang pamumuhay at hindi magiging negatibo ang epekto sa brotherhood. So, pansinin niyo po ang
sinasabi dito at nais kong tukuyin ngayong umaga. Nakita ko po ang nagiging problema ng mga kapatiran. Hindi lang sa Laguna, kundi sa buong bansa. Sa maraming mga kapatiran sa Churches of Christ, may nakikita tayong kakulangan. May nakikita po akong kakulangan ng appreciation sa connection ng isang Kristiyano sa iglesia. Ito yung panahon na nandun tayo sa generation na ang pagiging Kristiyano ay napaka-individualized or individualistic. Na sinasabi na rin natin, katulad ng sinasabi ng iba na ang mahalaga ang relasyon ko sa Diyos. Salita yan ng iba, pero naririnig ko na rin sa ilang mga kapatid na parang mahalaga yung relasyon ko sa Diyos, yung relasyon ko sa Diyos. It's because of the lack of appreciation to the connection with the church and to the brotherhood. Na parang, ang importante ngayon ay yung connection mo sa Diyos. Yes, it's important. Our connection with God is very important. I'm not discounting it. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yun. Pero we less emphasize this connection with the church, with the brotherhood, na parang hindi gaanong nabibigyan ng pansin, na ako'y Church of Christ, ako'y proud na miyembro ng church. Mas mabuti pa minsan yung ibang mga kaibayo natin sa pananampalataya. May isa pong church, kapangalan natin, nakalagay doon, ipinagmamalaki ko na ako ay Iglesia ni Kristo. Bagaman mali yung pagkakagamit ng salitang Iglesia ni Kristo doon, dahil hindi ka naman pwedeng tawaging Iglesia. Pero yung pagiging parte ng kanilang pananampalataya, they are very proud of it. Itong tunay na paninindigan at itong tunay na conviction na mayroon, hinahanap ko ito sa mga kapatiran sa Church of Christ. Halos hindi ko ngayon makita. That's the reason why gusto ko pong tukuyin muli at buhayin ang ating puso. Why is it that this appreciation is big deal? Napakalaki, napakahalaga sa atin. Pansinin niyo mga kapatid, sa konteksto na atin pong pinag-uusapan, meron pong 5 bagay na napakalaki. There are 5 important things to consider. Number 1, consider the problem that has been solved. Consider the problem that has been solved. Pwede po ba maipakita natin sa slide yung consider the problem that has been solved from verse 11. Kung titingnan po natin sa verse 11, nakalagay po riyan, 11 and 12, therefore, remember that formerly you were Gentiles by birth and called are uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands. Remember that at that time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. Tingnan nyo mga kapatid, see how great was the gap. Mayroon pong gap, mayroong napakalaking pagitan ang dalawang pinag-uusapang lado, yung tinatawag nating Gentiles and Greek and Jews. The Jews and the Gentiles were basically separated that time. At ang tinutukoy po dito, the Gentiles, yung mga Kristiyano sa Epeso, tinawag na mga Gentile Christians, sinulatan ni Pablo, sinabi niya, you were separated. Hiwalay kayo.
You are not connected to the Commonwealth of Israel. Ano pa? Sinabi dito, you were strangers. Consider that. Kayo'y dayuhan. Walang pag-asa. Grabe. Walang Diyos. Ang sabi doon. So, if such were our previous conditions and Christ has bridged the gap because of His grace, we should consider therefore that His work is very great. Napakalaki ng trinabaho. Ang layo ng gap. Ang mga Hintil at ang mga Hudyo magkalayo. Pero ngayon mga kapatid, kung tutuusin, kung papansinin natin, hindi na lang Hudyo at Hintil, kundi tayo. Isipin natin, Hintil na Kristiyano sa Hintil na Kristiyano. Kung yung Hudyo at Hintil pinag-isa, eto namang mga pinag-uusapan natin dito, we who are involved, tayong mga Hintil na Kristiyano, sa kapwa Hintil na Kristiyano, mas closer. We are expected more. We are expected more. Sapagkat yung mga Hudyo nga at yung mga Hintil, napakalayo ng gap, pinag-isa. Ngayon, yung mga Kristiyanong Hintil sa kapwa Kristiyanong Hintil, mas maliit, mas closer. Therefore, we are expected more. Hindi lang yan. Tayo na mga nasa churches of Christ is expected more. Sapagkat tayo hindi na lang Hintil sa Hintil. Hindi na lang Hintil sa Hudyo. Kundi tayo parehong Hintil, pareho pang Church of Christ. Look at that. Look at that connectivity. Look at that connection. Napakalapit. Yun nga napakalayong Hintil, Hudyo, may napakalapit na connection. Yung Hintil sa kapwa Hintil na Kristiyano, may connection. Kristiyano sa Kristiyano, may connection. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, Church of Christ. Sa Church of Christ. Wow! Napakalapit ko, napakarami ng dahilan para sabihin, konektado ako at hindi ko pwedeng sabihin kahit kailanman na hindi ako konektado, hindi kita kaano-ano. Hindi pwedeng sabihin yun. Sapagkat yung Hintil at yung Hudyo, pinag-isa kay Kristo, ngayon yung Kristiyanong kasama ko sa Church of Christ. We, part of the restoration movement, tayo, wala nang inaasahang iba na pwede pang mas malapit sa iyo, kundi yung kasama mo sa Church of Christ. You are more expected to respect and appreciate that connection. Konektado ka. Konektado ka. Why create division? If you consider that connectivity, that connection, that closeness, I can see this as a big deal. Kasi mga kapatid, ang laki-laki ng pinagsama dito ng Diyos. It's the Gentile Christians and the Jews. At tapos ngayon, tayo na pare-parehong mga Hintil, tayo na pare-parehong mga Church of Christ, would create something that would divide us. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ito pwede. Hindi ito pwede. We are totally connected. Lalong-lalo pa tayo sa kapatiran, tayo sa Church of Christ, tayo sa Christian churches and churches of Christ, sa isang mainstream ng restoration movement. We are one. We are totally one. And don't you ever try to make any reason to draw line between you and me because you are my brother. Kapatid kita, iisa tayo kay Kristo. And this is very important. Second, consider the price. Consider the price. Look at this. Consider the price. Verse 13. Tingnan nyo mga kapatid. But now in Christ Jesus,
you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. May halaga, mga kapatid. Kung tutusin, kung titingnan po natin, the significance of our connection is very great, not just because of our connectivity or connection, relationship per se, but it is the one who bought us, the one who paid the price. Mayroong bayad. Kailan mo nakikita ang halaga ng isang bagay? Sa kanyang monetary value, tama? Magkano ba yan? Magkano ba nakataya dyan? Yun ang tanong. Kapag pinag-usapan yung halaga, laging ang tanong, magkano ba yan? So yung connection natin, mga kapatid, may price. May presyo rin yung connection ko sa'yo. Ang sabi po dito, verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Ang sabi po rito, mga kapatid, sa price, sa presyo, ang presyo, there is a great price to be paid for the connection. Wala namang connection ngayon na walang bayad. Kahit sinabing libre, may nagbayad niyan. Halimbawa, libre ang connection dito sa bayan namin, free wifi connection, pero binayaran ng LGU, parang ganon. Merong bumayad niyan. Sabi, libre dito ang wifi, pero may nagbayad niyan, may nagbabayad monthly niyan. Ganon din sa connection ko sa'yo. Libre to kay Kristo, pero binayaran ito ng mahal. And who bought? Sino nagbayad? Ang Diyos. At gaano kalaki ang binayad? Buhay. The blood. Alam po natin, naiintindihan po natin yung law of supply and demand, di ba? Sa economics. Kapag ka marami, mura. Kapag ka kaunti, may scarcity, mahal. Tama. So ngayon mga kapatid, kung pera, mura yan. Kung binayaran ng pera, napakaraming pera ng mga Pilipino, mura ang connection. Lalong-lalo na kapag maraming connection, yung produkto, napakamura. Pero mga kapatid, ang ibinayad dito at itong mahalagang biyaya na ito ay napakalimitado. And even the price to which this has been paid is very scarce. Sapagkat iisa lang ang pwede magkaroon nito. The only Son of God, Jesus Christ. Napakamahal! The blood of the Son of God. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng sabihin natin, simple lang na yan. Wala namang gaanong big deal yan. Magbati tayo, maghiwalay tayo, magsama tayo, okay lang yan. No. Alalahanin nyo, binayaran niya ng mahal. Look at verse 13. Kaya tayo na ilapit, hindi ito simple, binayaran ito ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ng dugo ng anak ng Diyos. Third, bibilisan ko mga kapatid, kasi uuwi pa ako. Biro lang, parang apurado no? Number 3, consider the picture. Consider the concept. Consider the portrait. Consider the picture of it. Verse 19 through 21. Tingnan niyo po mga kapatid. Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and member of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Himself, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Mayroong ilang larawan dito, mga kapatid. Mayroon pong ilang importanteng picture na hindi natin napapansin. 3 larawan ng ating connectivity. First, let's see, the church is compared to a city. The church is compared to a city or community. Inalintulad ang church, ang ating connection sa isa't isa, sa isang lungsod. Sabi dito, you are no longer foreigners and aliens, but you are what?
citizens. Citizens. So, look at that. Yan yung city. Hindi ko alam kung Tokyo o parang malamang Tokyo, no? So, compared to a city composed of its citizen, ano makikita po natin? Mayroong tinatawag na pagiging isa, kahit napakarami, mayroong kaisahan, mayroong commonality. So, that's the church. Parang syudad. So, kaya pag isang syudad ay buo, kinakatakutan. Ang syudad na mga itinayo ni Alexander the Great, kinatakutan. Bumubuo ng mga syudad ang mga Romano, ang mga Griego, at kapag ang mga syudad na ito ay nagiging matatag, kinatatakutan, inirerespeto. Ngayon mga kapatid, ang church ay tinawag na city or community. Having every member, its citizen. Secondly, hindi lang po city. Makita natin ang kalawang picture, it's a picture of family. Tingnan nyo ba yung progress ng concept ng connection? The church is compared to a household, pamilya. Ang pamilya may tatay, may nanay, may mga anak. So every believer is part of it. Nandun yung pagiging isa ng pamilya. Pero yung pangatlo, mga kapatid, look at this. The last picture na sinabi po sa verse, it's a building. The church and your connection with each other is compared to a building. Every Christian is an important component or part of it, where the apostles and the prophets are foundation and Jesus the chief cornerstone. Makita po natin mga kapatid yung bahay, yung building, tinatayo, may pundasyon si Kristo ang pinakapangulong bato, at ang mga propeta at ang mga apostol, at pangatlo, ang bawat membro, yung mga bricks na yan, ay ikaw at ako, tayo ay parte. Doon po sa Naga mga kapatid, mayroon pong, sa Naga City Church, ang building po namin ay itinayo ng World Mission Builder, at ang unique po doon sa building na yun, wala po akong maipakita ang picture dyan. Yung luma, hindi ko makita. Yung building na yun ay walang column. At walang rebars. Ano yung rebars? Yung kabilya. Walang kabilya yung building. Walang haligi. Pero sa loob ng 43 years, yung building na yun, hindi nagko-collapse. Itinayo ng mga Amerikano, kino-contest yun ng city engineers ng Naga. Halos ayaw bigyan ng permit, pero nabigyan din ng permit, na-justify ng mga Amerikano yung pagkakatayo ng building. Ang structure po noon, mga kapatid, kung titingnan nyo, kung i-imagine ninyo, walang haligi, pero puro hollow blocks. May pundasyon naman, pero walang mga column na katulad yan. May mga haligi dito, building. Tapos may mga kabilya. Iyon po wala. Talagang puro lang hollow blocks sa pinagpatong-patong. Yung ibabaw na structure, yun ang nagdadala. Na kapag yun ay intact, buong-buo yung ibabaw na yun, kahit ano mangyari, hindi magko-collapse at hindi nasira. For 43 years, kung imagine ninyo, 43 years na yung building na yun, daanan ng bagyo ang Bicol, pero hindi nagiba sa awa ng Diyos. Praise the Lord. Pero ang nakita kong point is the idea of building. Na ang church, kahit anong gawin mo dyan, dahil bawat parte ay mahalaga, bawat bahagi niyan ay mahalaga, huwag mo lang aalisin ang alinman sa parte na yun. Hindi yan bibigay at hindi yan masisira. Consequently, the church is the building by which we are connected. And every part of it, every member is an important component. Sabi ni Corrie ten Boom, be united with one another, be united with other Christians, sabi niya. A wall with loose brick or bricks is not good. The brick or bricks must be cemented together. Bawat isa ay mahalaga, walang hindi mahalaga, kaya dapat tayong nakadikit, dapat tayong konektado. Yun yung halaga, mga kapatid,
ng ating connectivity. Hindi yan dekorasyon kung bakit konektado ka. Ikaw ay mayroong hinahawakan. Ikaw ay may inaalalayan. Bawat isa sa atin ay umaalalay sa isa't isa. At mahalaga tayong bahagi ng iglesia. We are connected. That connection is very important. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Huwag kang mawawala. Bawat kongregasyon mahalaga. Walang kongregasyon na insignificant. Walang membro na insignificant. Hindi tayo pwedeng mawala sapagkat lahat tayo ay parte ng connection. If one is loosed, then everybody is affected. Kapag ka mayroong natanggal, kapag ka mayroong nawala, apektado ang buong katawan. Katulad po ng picture ni Pablo sa iglesia, ang dami pa pong picture sa Bible, pero hindi naman po gaanong ginamit dito. Katulad na the body, with many parts. Ganon din po mga kapatid dito, sapagkat itong ginamit ni Pablo dito, the building, and every member is an important component. Give importance to the connection. Appreciate it. Appreciate that connection. Appreciate that relationship. Because we are a part of it. Number 4 is the so-called purpose. Consider the purpose. To be connected is important because consider the purpose. Bakit ba tayo pinagsama-sama? Bakit ba tayo pinagsama? What is the very purpose of having you and me in the body of Christ? There is an important purpose. Look at this verse. Verse 21 and 22, pakibasa po natin. Let's read. Let's consider this. 22 and 23. 21 and 22. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Ang ginamit po sa ibang version, to become a holy temple in the Lord. To become a dwelling in which God lives by His Spirit. The purpose is to be consecrated to the Lord. Kasi nga mga kapatid, ang ideya po ay temple. And the temple has His consecration. Itinatalaga ang templo. Ganon din pala mga kapatid, yung ating connection. Mahalaga yung ating pagsasama-sama sapagkat tayo ay itinatalaga para maging banal sa Diyos. We are being consecrated to God, and that consecration is our glorification to God. We glorify God, we worship God, we honor God through this connection. To be consecrated for the Lord and to become a dwelling place of God is to give glory to God. Pag tayo po ay nagsasama-sama, nagkakaroon mga kapatid ng pagpapabanal. Napapabanal tayo. Ano daw mga kapatid na nagpapabanal? It's our connection with God and with one another. Tingnan niyo po mga kapatid yung parallelism of 1 Corinthians chapter 13, chapter 3 verse 16. Ang sabi doon, hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Espiritu Santo? Kayo, ang ibig sabihin mga kapatid dito ng kayo, the church. Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Espiritu Santo? At kung babasa rin po natin ang Matthew 18:20, can see that the Lord said, where there are 2 or 3 gathered in my name, there I am with them. Kung saan nagkakatipon ng 2 o 3, naroon ako sa gitna nila. Mayroon talaga palang nangyayari. Mayroon talaga palang mahalagang kaganapan kapag tayo nagsasama-sama. Hindi ito isang boring na pagkikita-kita ng mga Kristiyano. Hindi ito isang routine na walang katapusan na pagkikita-kita ng mga mananampalataya. Every Sunday, every Wednesday, every day, na walang dahilan. The very reason why we gather together as one is to glorify God. And we become holy. The more we gather together, the more we glorify God, and we become consecrated to the Lord. We are being consecrated. Napapabanal ka. Hindi ka napapasama. Habang ikaw ay nakikisama, habang ikaw ay nakikifellowship,
the more you are fellowshipping together, the more we are fellowshipping together, the more we become holy. Sino po sa inyo makakapagsabi na habang sumasama, nagigisang makasalanan sa church? Habang siya'y sumasama sa mga kapatid, nagigisang masama. Hindi, the opposite is true. Kapag tayo'y sumasama, kapag tayo'y laging kasama, napapabanal tayo, mayroong pagpapabanal na nangyayari sa ating connection sa isa't isa. There is such a consecration of life. Kaya hindi din po natin maipaliwanag kung bakit kapag tayo sumasama sa kapatiran, kapag tayo pumupunta sa convention, mayroong nangyayari sa pagkataong loob natin. Mayroon tayong sinasabi na, ayoko nang gumawa ng masama. Mayroong nagsasabi sa inyo na, gusto ko na itong itigil. Sumama ka lang sa convention, mayroon ng conviction agad. Yes, sapagkat may consecration. Every time we gather together, every time we connect with each other, mayroong pagkilos ang Diyos at binabanal tayo ng Panginoon. I appreciate that. I like that idea of consecration in fellowship. Akala natin, obligasyon mo na yan. Pag nabautismohan ka, maglilingkod ka habang nabubuhay. Hindi mo pwedeng pabayaan. Pag isang absent, impyerno ka. Walang ganon. Pero mga kapatid, yung ganda na nangyayari sa'yo, aside from your relationship with the Lord is enriched, our relationship with one another and our experience as Christian is totally enriched. Pinagyayaman tayo ng ating connection sa bawat isa. We are consecrated. Kaya ang sarap mga kapatid ng fellowship. Kanina pagpasok ko po dito, pagpasok ko pa lang na ang dami-dami ng mga kapatiran at mga mukha, nakita ko, kilala ko kayo. Kahit nga hindi ko pa kilala ang marami, pero I feel the connection. And I feel the blessing of being one with you, brothers and sisters. Hindi naman tayo lahat magkakakilala dito. Pero may iba tayong nararamdaman. Hindi ito yung parang umattend ka sa rally ni mayor o ni congressman na, kasama ako dyan sa bayan na yan. Pero hindi ganon. Iba kapag ka nagsasama-sama. If the church commune with each other, if we are gathering together as one body, there is transformation in life. Mayroon talagang nababago. Mayroon talagang epekto. Because that's the purpose of fellowship. The more we gather together, the more we appreciate the connectivity, the more we are being changed. Nababago tayo. Mga kapatid, napakasarap ng fellowship natin. Napakasarap ng connectivity na to. It's more than enjoyable and important. Realizing, starting from now, na tayo talaga ay connected bilang magkakapatid. And that connection is very important. Alam niyo mga kapatid, kanina doon sa kantahan, habang nagkakantahan tayo, tapos kinakanta natin yung mga awit sa himnaryo, lalo pong ako, mangiyak-ngiyak po ako kanina. Pinipigil ko lang ang sarili ko kasi baka magmukha akong bata doon sa likod. Habang kinakanta yung mga kantang himnaryo, ang lalim sa puso kasi bata pa ako, nasa Church of Christ na ako. Ang lolo ko, Church of Christ member, ang tatay ko, tagapangaral ng Church of Christ. Hanggang ngayon ako at ang aking anak. Pero kapag naririnig ko yung kanta sa himnaryo, may pitak sa puso ko yun. Bukod sa siguro nagiging sentimental lang ako, pero ang ganda ng mga kaya mga kapatid, huwag niyong aalisin ang mga himnaryo. Kantahin ang mga himnaryo sa mga churches. Awitin niyan, gamitin niyan sapagkat napakahalaga ng ginagawa niyan. Kami po sa Naga City, may himnaryo pa rin lagi. Bukod sa we sing contemporary songs, we use contemporary songs in our lineups, pero hindi nawala-wala yung himnaryo. Kasi yan yung may connection tayo. Ang dami mga bagay na may connection tayo sa isa't isa. Bukod sa sinabi ni Brother Jebsen kanina yung mga slogan, na mararamdaman mong connected ka. Pag kinakanta mo yung himnaryo, connected ka. Pag inaawit yung threefold amen at sevenfold amen, konektado ka. Church of Christ. Kapag inaawit yung 136, kinakanta pa ba yun ngayon? Hindi na. 136, ano po yung kanta na yun? Himnaryo. Ang Biblia ni Ina, 92. Tayo sana'y manatili. 111. Talagang konektado tayo Yung may mga bagay na nagko-connect sa atin pag pinag-uusapan yung page ng himnaryo, teksto. Ano itong Roma 12:1-2? Ano to? Saan to binabasa?
panawagan sa pagsamba. Ito namang Mateo 26:26, anto? Banal na Hapunan, Santa Cena. So maraming mga bagay na nagkukonect sa atin. But more than that, hindi lang yan mga kapatid ang pinagkukonektahan natin. Hindi lang yung mga bagay na yan. Ang pinaka-importante, konektado tayo sa katawan ni Kristo. At kapag nararamdaman natin at nakikita natin ang fellowship na yan, na ipagpapatuloy, lumalago ang ating pananampalataya. Tumitibay ang ating relasyon at lumalalim ang ating kabanalan. Walang kabaliktaran, walang ganun. Na kapag sinabing, habang sumama naman yan dyan, lalo namang napasama. Habang naman sumama yan dyan, lalong naging chismosa. Hindi ganun ang epekto. Because it is for our own consecration. Amen? Praise the Lord. Next is the potential. Tingnan po natin itong verse 21 and 22 once again. Consider the potential. Growth or progress is our potential. Basahin po natin yung verse 21 and 22. The whole building is being fitted together in Him and is growing into a holy sanctuary in the Lord. Ginamit pong translation is Christian Standard Bible. Pero gusto ko pong bigyan ng diin yung word na growing. The whole building is being fitted together. And what? Ano nangyayari mga kapatid kapag ka nagsasama-sama? Ano daw ang potential? Ano ang possibility? There is growth. There is growth. Growing. It grows. Lumalaki. Lumalago. So in short, ang fellowship, ang mahalaga pang bagay na dapat nating isipin sa fellowship, the more we are connected, the more we grow. Disconnected, we won't grow. And any road to disconnection will lead us to division. Hindi tayo lalago kapag walang connection. So ito mga kapatid ang sikreto ng paglago. Kapag ang iglesia ay naging konektado, kapag ang pinag-uusapan natin ay unity, at ang pinapractice natin ay connection, at tinitigilan natin ang anumang pagtatangka na hatiin, maghiwa-hiwalay, there is a potential, the full potential of the church is to grow. Because when you are fitted together in the Lord Jesus Christ, then it would eventually grow. Lalago, hindi na yan pagtatalunan. Wala nang dapat i-memorize yan sapagkat kapag konektado ka, lalago ka. Kapag may practice tayo ng fellowship, connection, you will grow. The church will grow. Isa mga kapatid, sa magandang naging istorya ng Church of Christ, sa Restoration Movement, na magpasimula ang Restoration Movement. Noong 1800, sa Amerika at maging sa Pilipinas, na magpasimula ang kilusan ng panunumbalik, ang ating mga kapatiran noon ay naging mabilis ang paglago ng iglesia. Sa record ng Amerika, sa mabilis na paglago, nakasama tayo sa pinakamabilis na lumalagong iglesia sa mga unang panahon. Dahil na-focus ang mga Kristiyano sa message of unity and connection. Lumago, mabilis na lumago. Fastest growing church way back then, noon. Ngayon mga kapatid, naungusan na tayo ng ibang mga denominasyon. Hindi na tayo ang fastest growing church. Sapagkat ang naging problema, mga kapatid, aaminin natin ito, wala tayong magagawa. Dumating tayo sa punto na hindi na unity ang nagiging malaking paksang usapin. Hindi na tayo masyadong nagbibigay ng emphasis on unity. We talk about many issues. We debate. We argue a lot, and we are not engaging in evangelization and unifying the church, the body of Christ. That's why the Church of Christ declined its growth. Pero noong mga una, mabilis. Ngayon mga kapatid, hindi na naging mabilis. Ang potential ng paglago, mga kapatid ng iglesia, ay nakadepende talaga sa Diyos. Pero mayroong prinsipyo na iniwan sa atin ang Bible, katulad dito. The church will eventually grow according to God's plan
and design if it is connected, if it is to emphasize the connection with one another. Buhayin natin muli ang diwa ng pagkakaisa. Buhayin natin muli, mga kapatid, ang ideya ng pagkasama-sama, ng pagpapatibay. Mayroon dalawang pangunahing concern ang ating pananampalataya, ang Restoration Movement, ang Church of Christ. It's the unity of believers and biblical authority. Yung pagpapanumbalik ng aral at ang pagkakaisa. Alam niyo mga kapatid, yung inaawit natin, Iglesia ni Kristo'y walang ibang nilalayon sa lahat ng tao at pangkating relihiyon, kundi itanyag si Kristo'y Harit Panginoon na dapat sundin buong panahon. Sandali, mukhang naliligaw yata ako. May isa pa, verse. Walang ibang ngalan liban sa Kristiyano lamang. Walang ibang kredo liban kay Jesucristo. Walang ibang Nagkaligaw-ligaw tayo mga kapatid. Ito ang tapusin na nga natin yan. Paninindigan. May isa pang verse mga kapatid. Ibangong maguli ang dating kakristyanuhan ayon sa turo at aral ng bagong tipan. First point, first concern of the Restoration Movement is ibangon ang New Testament Church. Restore the New Testament Church. Ano ang New Testament Church, mga kapatid? Ang New Testament Church, walang sekta, walang credo, walang ibang credo doon. Walang statement of faith. Isa lang, Biblia lang. Walang division. Tatawagin ang lahat sa pangalan ni Kristo. Ang pangalan ng church ay kung anong tinawag sa Bible. Call Bible things by Bible names. Our baptism is essential for salvation. Communion is weekly on a weekly basis. Ang pamumuno sa iglesia ay mayroong elders and deacons. That's New Testament pattern. Kuha natin yan. Pero may isa pa mga kapatid. Papag-isahin ang lahat sa isang iglesia. Itinuro ni Jesus sa tanan. Mga kapatid, yan, ang dalawa. Yung papag-isahin at ibangong maguli ang dating kakristyanuhan. Pero mga kapatid, we overemphasized on one and we sacrificed the another. There should be a continuous tension between the two. Yan po ang hindi ko nalilimutang turo sa Restoration Movement ni Prof. Jonathan Orellasa na naging professor ko sa Manila Bible Seminary. And I love the idea of Restoration Movement that if we continue on the teaching of the New Testament Church, but don't neglect the unity of believers because we want to unify the body of Christ. Ang talagang layunin ng Restoration Movement ay papag-isahin lahat. Though minsan mga kapatid, nagiging denominational, nagiging sectarian, pero the original intention of Restoration Movement is to unify all brethren, all Christians. Huwag naman sana mga kapatid na yung original intention of unifying would end up separating each other. Yung totoong layunin kung bakit po mayroong Church of Christ, yung diwa ng pananampalatayang itong pag-isay ng lahat, hindi tayo mag-i-end na nagiging tayong divisive because division is carnal. Ang paghati-hati
ay hindi kalooban ng Diyos. Galing yan sa laman at hindi yan kalooban ng Diyos. So, what happened to the potential of the church? What would happen to the church? Ano mangyayari sa Church of Christ? Mga minamahal na mga kapatid, hanggang ngayon, ako ay naniniwala na ang Church of Christ ay tunay na iglesia ng Panginoon. Hanggang ngayon, ako ay naniniwala at naninindigan with full conviction that our teachings is deeply rooted and grounded on the New Testament. We are the closest one among many groups, among many religious groups and denominations. We are the closest one in the Bible, in the New Testament. Church of Christ. Ang pananampalataya natin na mayroon tayo ay napakaganda. Ang kailangan lang mga kapatid ay buuin natin yung layunin. Wag tayong overemphasizing on argument. We know the standard, we know the doctrine, but we need the message of unity. Extend our hand of unifying each other and stop dividing the body of Christ. Kinakailangan natin mga kapatid na kumilos para mapatatag. Unang-una ang ating brotherhood, the Church of Christ. We should be more strong. Kailangan talaga tayo mga kapatid maging strong. Huwag magbago ng ating deklarasyon. Huwag magbago ng ating sinasabi. Hindi yung after 30 years, nagbago ka na ng sinasabi mo. Noon, 30 years before, iba ang sinasabi mo. Ngayon, after 30 years, iba na ang sinasabi mo. We should have the same message to the world. We are not the only Christians, but we are Christian only. I believe that. I believe that. Anong kahulugan nito para sa akin, mga kapatid? Hindi lang tayo ang Kristiyano na tinatawag. Pero tayo ay naniniwala. Mga kapatid, let me say this once again. We are not the only Christians, but we are Christians only. We are Christians only. Ang sinasabi ng slogan na yun ay ganito. Hindi lang natin sinasabing tayo lang ang Kristiyano sa buong mundo, pero mas naniniwala tayo, sinasabi ng second phrase, at naiintindihan natin na tayo'y Kristiyano lamang. Walang karugtong, walang born-again Christian, walang Pentecostal Christian, wala tayong ibang itinataguyod kundi ang tunay na aral. We are Christians. We are only Christians. We are Christian only. We are not the only Christians, but we are Christian only. We are dedicated to the message of the New Testament. Hindi yun pwedeng magbago at mataas ang ating pagrespeto sa autoridad ng Biblia. That's why Church of Christ message is very clear. Ang ating mensahe, mga kapatid, ang pananampalatayang ito ay seryoso sa pagsasabing, where the Bible speak, we speak. When the Scripture is silent, we are silent. Hindi ko na po pahabain masyado doon sa mga bagay na yon. Pero gusto ko pong magpatotoo sa inyo, mga kapatid. Gusto ko pong magpatotoo kung gaano kalaki at kaganda ang paninindigan mayroon tayo sa Church of Christ. May mga nakausap po ako na pastor ng ibang mga church, ibang mga denomination. Pagkatapos po ng mga dialogue, pagkatapos ng mga usapan, nakita nila ang ating paniniwala, ang ating paninindigan, ang ating doktrina, at sila ay sumama sa pananampalataya natin. Bakit yung iba nagsasabi? Bakit yung ibang mga evangelical Christians ay pag naririnig ang ating paninindigan, mayroon silang respetong na, mayroon tayo nakikita sa kanila na pagkagulat, sinasabi nila, may ganyan pala. Meron nga po isa, pastor ng Baptist. Pastor ng Baptist, nakausap po ng inyong lingkod, pumunta siya sa ibang mga churches sa Naga City, pagkatapos eventually nakarating po sa Naga City Church, nag-observe ng ilang linggo, ilang buwan, pagkatapos sabi niya, gusto ko dito, ang ganda ng turo, napaka-biblical ng teaching. At pag tinatanong siya ng ibang mga kapastoran,
ipinagmamalaki niya ang Church of Christ na siya at kasama na siya sa Church of Christ. Nagpabautismo, nakasama natin sa pananampalataya. Bakit anong nangyayari mga kapatid? Bakit parang may baliktad? Yung ilan naman sa atin, humahanga sa labas. Ang ganda doon, may air condition doon. Kaya kami ando na, kasi sa church naman natin, tisuran eh. So mga kapatid, napaka-simple lang ng mga isyong sinabi. Kung ano-ano naging problema sa local church, ipinagpalit yung napakagandang yaman na mayroon ang pananampalatayang ito dahil lang sa mga simpleng bagay. Pero kung tutusin, huwag mong bibitawan sapagkat mayroong malaking yaman ng pananampalataya na mayroon tayo sa pananampalataya. Why move out of this brotherhood when others out of the brotherhood is coming over? Sila yung pumupunta. Pagkatapos tayo naman ang iba, mga kapatid, pumupunta naman. Ano yung palitan? Mga kapatid, tigilan yan. Masarap ang pananampalatayang mayroon tayo. Mayroon tayong mensahe sa mundo. Mayroon tayong ibinibigay na mensahe. Our unity and our message. Tigilan mga kapatid ang division. Tigilan ang any gesture, any move, anumang galaw na nakakaapekto sa iba. Kasi sabihin mo, dito ako lalago eh. Yan ang mga katuwiran na po. Dito nga ako lalago eh. Ngayon, ano nangyari? Na iniwan mo yung mga kapatiran. You convey a negative message. Nang umalis ka, yung mga kapatiran sa Church of Christ nasaktan. Kung alam mo at naniniwala ka sa mensahe ng pananampalatayang mayroon tayo na napakayaman, please, embrace the unity. Continue uphold the message of unity that we have. Ito na yung maganda at ito na yung napakagandang potential na mayroon ang pananampalataya. Why stop? Mag-ingat din po tayo mga kapatid sa anumang gesture that would create division. Kung sa palagay mo, pwede at hindi naman masama pero makakaapekto, magdahan-dahan. Dahil mahalaga ang ating pagkakaisa. Lalo na kung ang iyong itinuturo ay wala sa banal na kasulatan at nagbibigay ng daan upang mawala ng autoridad ang Biblia, don't do it. For the sake of the unity of believers, napakalaki ng sisirain mo. Napakahalaga ng unity na to. Mayroon tayong 5 bagay na binanggit. The problem that has been solved, the price that has been paid, the picture, the purpose, the potential, ang lahat ang gagandahan na ginawa ni Kristo para sa atin. At tinatarget ng dyablo ang unity na ito, sinisira ng kaaway, mga kapatid. Huwag nating sirain. Pahalagahan natin. Sa panahong ito, ang kailangan natin mga kapatid is uphold for the unity. Sabi po ni Thomas Campbell sa kanyang first preposition on the Declaration and Address, the Church of Christ upon earth is essentially, intentionally, and constitutionally one. Naniniwala tayo na ang Church of Christ, hindi lang yung karatula. Ang Church of Christ na ginawa ni Kristo ay iisa lang. There's only one Church of Christ. Isa lang ang church. Sa puso ng Diyos, sa diwa ng pagiging church, isa lang talaga ang church para sa Diyos. Sa kabuuan at balangkas ng church, isa lang talaga ang church. We are the ones who create division, but the church is one. At ang ideya ng oneness na ito ay hindi magbabago. Let us not divide. Ituloy natin mga kapatid ang pagpapanumbalik ng aral, but uphold for the unity. Let's not divide. Let's love the brotherhood. Sabi ni James North in his recommendation, pakinggan po ninyo ang sinabi ni James North sa kanyang Union in Truth. We have a basis for Christian union with our people who will accept
Ito mga kapatid, ang napakalaking dahilan kung bakit tayo sumisigaw. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit dapat tayong maalarma. Kung mayroon tayong dapat ikabahala kapag ito ang nasasaalang-alang. Ako rin po isang ayon dito, ang sabi niya, the authority of Scripture, pag yan ang iginagalang, o pag yan ang hindi iginagalang. Ikalawa, the Lordship of Christ. Kapag ang authority ng Scripture, mga kapatid, ay ginagalang, there is the tendency to unite. Pero kapag ang authority of Scripture ay hindi na iginagalang, hindi na Bible ang nagsasalita, there's no authority of Scripture at all. Pag hindi na scriptural, pag may mga turo ng hindi na biblical, mga kapatid, walang reason for unity. Walang common denominator. Ano yung commonality natin kapag hindi na authority of Scripture ang mahalaga? Kapag itinataguyod na ng grupo ay hindi na authority of Scripture. That's the reason why pwede na nating i-condemn, pwedeng kondinahin dahil it's not the authority of Scripture now. Hindi na autoridad ng Scripture. Lalong-lalo na sa mga essential doctrines. Kaya mga minamahal, naniniwala po ako, mahalaga makita natin, itinataguyod ba natin ang authority of Scripture? Mahalaga pa ba yung Lordship of Jesus Christ? Pag yan dalawa na yan, mga kapatid, hindi direktang sinasagasaan. Mayroon talagang movement for unity. Mayroong movement for unity. Wala po tayong creed. Mga kapatid, wala tayong credo, ha? Wala na tayong credo. Pag naniniwala ka dito, number one, pag naniniwala ka dito, kapatid kita. Yan yung credo. Yung creed ay naging test of fellowship na sa lahat ng bagay, parehas dapat tayo. Pero mga kapatid, naging problema. Kasi kung ano-anong division na na-create because of the test of fellowship, pag hindi mo sinang-ayunan yung Westminster Confession, hindi ka kapatid ng Presbyterian, parang ganon. Pag hindi mo sinang-ayunan yung Augsburg Confession, hindi ka kapatid ng, let's say, Baptist. So, nagkakaroon ng division. Alam niyo yung pinanggalingan ni Alexander Campbell na church? Yung Old Light, si Cedar, Presbyterian Church. Ang daming mga description ng church. Old Life, Anti-Burger, si Cedar, Presbyterian Church. Pag New Light ka, hindi ka kapatid. Pag Old Light ka, kapatid. Mga ganun. Si Cedar, Burger, Anti-Burger, mga ganon. Ang daming kung ano-ano mga opinion, ginawang basihan ng fellowship, nagkahiwalay. Napaka-imposible nang mag-unite kapag ang dami na nating mga statements. Pero hindi naman pwedeng wala tayong batayan. Hindi naman pwedeng walang batayan, parang tanggapin mo na lang lahat. Kaya napaka-critical ng parting ito. Ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, para maging totoo ang pagkakaisa, unang-una, may prinsipyo. Ang prinsipyo natin, biblical, dapat the authority of Scripture, at least the authority of Scripture is recognized, the Lordship of Jesus is recognized. Napakalaki nun. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng mali ay pwede. Kaya kinakailangan, authority of Scripture ang nangunguna. Pagkatapos, we build up that connection until we come to the conclusion na babalik pa rin tayo sa New Testament at magsasama-sama tayo bilang iisang mananampalataya. Rather than creating division by simple issues like building, pulpito, kulay ng pintura, musical instrument, palakpak, hindi natin hahayaang sirain tayo ng mga bagay na yan because those things would not divide us. Amen. But with the principle, hindi naman tayo papayag na tangayin tayo ng maling doktrina palayo. That's why we have principle to follow. Kinakailangan tayong we recognize the authority of Scripture, the Lordship of Jesus Christ. So malawak din ang saklaw. Malawak din po ang saklaw noon. So sinasabi natin na dapat tama rin
ang batayan ng pananampalataya. Pero hindi na tayo naglalagay ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 statements. Wala na. Wala tayong kredo. Kaya nga, walang ibang kredo. Pero mga kapatid, may dahilan tayo para magkaisa. Our essential doctrines, the authority of the Scripture, dapat na-maintain. Mga minamahal na mga kapatid, masaya ang pananampalatayang Kristiyano. Be blessed, be proud that you are part of this brotherhood. Ang sabi sa Bible, love the brotherhood. Ang totoong pagmamahal sa unity, mga kapatid, nagsisimula sa loob, palabas. Paano mo sasabihin you love the brotherhood? Pumupunta ka sa ibang sekta, pinapabayaan mo yung brotherhood ng mga kapatiran sa Church of Christ. Pupunta ka doon, you love the brotherhood, pero yung brotherhood mo sinisira. Love the brotherhood. Nagsisimula sa loob, palabas. Mga kapatid, hindi pupunta ka doon dahil unity, pero you destroy the fellowship within the churches of Christ. How can this happen? How can this be the true essence of unity? Pupunta ka doon sa labas, samantalang ito iniiwan mo at nadidivide ang church. The true idea of unity starts within. Palakasin ang Church of Christ, buuin ang brotherhood, then palayo. Hindi mula sa malayo, naiiwan ito, mga kapatiran na ito, kawawa naman, naapektuhan ng nanghihina. Palakasin ang kapatiran sa Church of Christ. Wala nang ibang mas marangal na paraan upang simulan ang pagkakaisang ito. Start within. Simulan ang pagpapatibay sa loob ng brotherhood. Mas pahalagahan yung brotherhood. Mas unahin yung brotherhood. Mas buuin ang pagkakapatirang meron na tayo dahil mas marami na tayong pinagsamahan, mas malaki na ang dahilan kung bakit iisa tayo. Kesa doon sa labas, ba't iniwan mo to? Pero how can the idea of unifying the brotherhood be true? Paano ka naging totoo sa idea ng unity if there are somebody who are greatly affected na umaasa doon sa pagsasama-sama na yon? Mas unahin ang kapatiran. Mas itaguyod ang pagkakaisa. Simula sa atin, sa loob ng lokal, sa ating kapatiran sa Churches of Christ. Mararating natin lahat yan pag tama ang proseso. Huwag nating lalaktawan, huwag nating papabayaan. We believe on the prayer of Jesus Christ, magkaisa ang lahat. Pero ang tunay na daan ng pagkakaisa ay magsisimula sa sarili, sa pamilya, sa iglesia, sa brotherhood ng Churches of Christ. How can we give positive message to all Christians if we, the Churches of Christ, are not totally intact? Let's start from within us. Simulan ang tunay na diwa ng pagkakapatiran. Simulan ang ideya ng pagkakaisa ng wasto sa atin mismo una. At patibayin ang ating pagkakapatiran na si Kristo at walang iba na itinataas at walang ibang dahilan kundi ang katuruan ng banal na kasulatan. We will grow to our full potential of growth. Amen? Pwede po ba mga kapatid, awitin uli natin ang ating paninindigan for the last time. Feel the essence of this. Iglesia ni Kristo'y walang ibang nilalayon. Sa lahat ng tao at pangkating reliyon, kundi itanyan si Kristo'y Harit Panginoon, na dapat sundin mo panahon. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Umawi na masigla sa ating paninindigan
ay laging magkaisa, humayu't makipagbaka hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Pwede po maghawak kamay tayo, mga kapatid. We'll pray for this unity. Pwedeng hawak kamay tayo. We are connected. Please, for this time, mga kapatid, let's do this as a simple gesture of our making a serious desire for unity. Hawak kamay tayo bilang mga anak ng Diyos na naniniwala sa diwa ng pagkakaisa at sa lalim ng pagiging konektado natin sa aral at sa diwa, sa Espiritu ng Panginoon. Let's pray. And let's ask God to purify us, to make transformation in our hearts, to be sincere with the purpose of unifying the brotherhood and to have the growth of the church to its full potential. Our Father, we are here. Lord, we're thankful that you touch our hearts. With your work on the cross of Calvary, napakalaki ng binayaran mo, Panginoon, para sa pagkakaisang ito. Hindi lang dahil kami iniligtas mo, kundi dahil pinag-isa mo kami. Dahil minahal mo kami, Panginoon, ang aming pong dalangin. O Diyos, bumukal sa aming puso ang tunay na pagmamahal sa pagkakaisa at pagiging isa sa iyong iglesia. To have this true essence of oneness because you are one in three persons, sapagkat ikaw, O Diyos, ay iisa na may tatlong persona at binigyan mo kami, Panginoon, ng tunay na diwa ng pagiging isa sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga anak ngayon. Hindi lang sa Laguna, kundi sa buong mundo, sa buong daigdig, na magsisimula sa amin na mga anak mo, sa kapatiran na mayroon. Salamat po, O Diyos, binuklod mo kami sa araw na ito, na ang aming mga puso, Panginoon, ay nag-uumapaw sa pasasalamat, na na-appreciate namin sa wakas ang halaga ng ginawa mo sa aming buhay because you have brought us near into your presence, Lord, because of your Son, Jesus Christ. Inalis mo ang pader na nagpapahiwalay and you created one new man, the church. Tulungan mo, Panginoon, ang pagiging isa ay manatili. Pagpalain mo ang aming pagsasama-sama bilang mga anak mo. Pagpalain mo ang mga mananampalatayang ito, Panginoon, na tinawag mo upang sa iyo, Panginoon, na magpuri at sumamba. Ang dalangin namin mula ngayon, Panginoon, kami ay sumigaw ng isang mensahe. Kami ay gumalaw na may isang direksyon. Kami, Panginoon, ay yumakap sa aming mga kapatid. Kami ay maging totoo sa aming paninindigan bilang mga anak mo. Salamat, O Diyos, sa buhay na ipinagkaloob mo. Salamat sa patutuo ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa ginawa mong pagbubuklod sa amin sa araw na ito. Lord God, we pray. We dedicate this moment as we come together and pray for your blessing. Pagpalain mo, Panginoon, ang iglesia. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat lokal. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga bumubuo ng 33rd Provincial Convention ito. Pagpalain mo kaming lahat. Sa iyo po inuukol namin ang aming papurit pasasalamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Maupo po.